goods na. Ayan, good morning po, church! Ayan, that's what I like. Yung may energy agad, hindi yung hihingi pa ulit ako ng isa pang good morning. So yan, in-request ko na po ang lahat na tumayo. So, this Sunday is no ordinary Sunday. So, ngayon, we gather not only to worship the Lord, kasi today, we honor all the mothers out there. Yan, Happy Mother's Day po! So ngayon, yung pag sinabi ko namang mother, hindi lang naman biologically, hindi yung literal na may anak. Let us also honor our mothers. Mothers natin sa friend group, mothers natin sa, mothers sa Chinese garter. Yan. Lahat ng mother na nire-risk yung buhay nila para sa atin, no? So, lahat nga ng mother, sabihin natin, sigaw natin, nanay ako! D. 1, 2, 3! Ang hina, isa pa! 1, 2, 3! Di ulit. Yan! Let us be proud na nanay tayo kasi blessed tayo ni Lord, no? So ngayon, Lively ha. sige ba, na po tayo sa ating Bible verse, which is Awit chapter 95 verses 1 to 2. So sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Hali kayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato na kanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat at masaya nating isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya. So ito po kasi naging highlight po itong verse na to sa camp namin, sa youth camp namin. So sabi po dito na it's better to praise the Lord when you are with your friends, when you are with the people that surrounds you. So ngayon, I want you guys na mag-praise tayo ngayon with your friends, with your buddies ngayon. So, tara, palakpakan na po natin ngayon, Panginoon. Amen! 1. Come on, clap your hands for the Lord! Lively ha. Sama-sama, purihin natin siya. Halika sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halika sama-sama,
nais ko. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa tugon. Kailan may di pababayaan, Panginoon, ang nais ko. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa tugon. Kailan may di pababayaan, sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka
sasambahin at itataas namin, Panginoon. At Lord, Panginoon, dinadalangin po namin na i-remind niyo po kami lagi na in moments of darkness, fear, and uncertainty, Panginoon, remind us always na yung presensya mo, Lord, ang aming refuge and peace, Panginoon. And Lord, we need you in our lives, Panginoon. And tulungan niyo pa po kaming mas mapalapit pa sa inyo, O God. We thank you, Father, for being our safe place, Panginoon. And we thank you for always being there for us, Lord God. Panginoon, i-bless niyo po ang araw na ito and gabayan niyo po ang bawat isa na naririto. Gayon din po ang mensahero na gagamitin niyo po sa araw na ito. Lord, naway lahat po ng gagawin namin, Panginoon, ay magbigay ng kaluwalhatian, Panginoon, sa inyo. In Jesus' name we pray, Amen. Ayan, so let's all settle down. Good morning, everyone! Ayan, happy Sunday po. Welcome to our Kids Life Sunday Fellowship. Ayan, so binabati din po pala natin ang mga nanonood sa kanilang Facebook Live. Ayan, hello po. Nawa po ay sa madarating na panahon ay makasama namin kayo dito sa event center. Ayan, so gaya ng nasabi kanina, today is Mother's Day. Ayan, so happy Mother's Day po sa lahat po ng mga nanay at mga mommies natin dyan. Ayan, so yung mga kabataan kasi hindi masyado expressive, no? Pero in behalf of everyone, maraming salamat po sa inyong mga sacrifices and hard work. And to make sure na we will have a better life. Ayan, so we also welcome, meron po tayong new attendee. Ayan, so siya po ay si Ate Marcar Buhawi Donato. Ayan po, hello po, welcome po sa CLGF, sa Christ Living God Fellowship. Wala po kaming ibang itinataas, kundi ang pangalan ni Jesu Cristo. Ayan, and invited po siya ni Ate Letty Miranda. Ayan, palakpak po natin Ate Letty. Ayan, so kamusta po ang lahat? Mabuti naman, blessed ang lahat. Ayan, so medyo mainit na yung panahon. Tama po ba? Yung kanina paglabas ko sa bahay, di pa ako nalabas, actually pawisan na ako. So kung pwede lang tayo magkaroon ng centralized na aircon sa buong Pilipinas. Diba? Sobrang init ng panahon. And sobrang gamit na gamit ang mga electric fan, ng aircon, ng refrigerator. Tama po ba? Kung akala nyo ng March, mataas na yung kuryente natin, sabi ng April, hindi pa mataas yan. Mas mataas yung April natin. Pero po, sa lahat ng panahon na yun, dumadaan mataas yung bills, marami tayong binabayaran, hindi lang gas, pati yung kuryente mataas na rin. Ang Panginoon po, hindi po nagpabaya sa ating lahat. Hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Sinustain po tayo ng Panginoon every single day, every single month na dumadating. Nandiyan po ang Panginoon para mag-provide sa atin. Kung sa tingin po natin, saan natin kukunin yung mga pambayad natin ng bills, pambili natin ng mga pagkain, yung pangangailangan natin sa araw-araw, ang Panginoon po, everyday po nagpo-provide. Amen. Ayan po, according po sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kung titingnan po natin yung kakayahan natin na magbigay, kung anong meron tayo ngayon, dililimit po natin yung kakayahan ng Panginoon kung anong kaya niyang gawin sa buhay natin. Kung tinitingnan po natin kung ano lang meron tayo, nililimit po natin yung Panginoon na gumawa ng miracles, ng wondrous things sa buhay natin. Pero kung hahayaan lang po natin i-open yung puso natin, magtiwala sa Kanya, doon po papasok yung miracles, doon po papasok yung blessings na gagawin po niya sa buhay natin. And are we ready na magbigay po para sa Panginoon? Amen. So, let's all pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord. We glorify na yung Panginoon. Pinupuri ka namin, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon, na nagpo-provide ka, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Sinusupply mo yung needs namin, Panginoon. And ina-exceed mo pa, Panginoon, yung mga blessings, Panginoon. Kahit alam namin, Panginoon,
hindi kami deserving, Panginoon, para sa iyong pagpapala, Panginoon. Hindi kami deserving, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Pero Lord, grabe kaming pagmamahal mo na binibigay sa bawat isa, O God. And ngayon, Panginoon, kami naman yung magbibigay, Panginoon. And nawa, Panginoon, ibagamit ito, O God, sa lalo pang pag-advance ng iyong kaharian, O God, ng marami pang makakilalang kaluluwa, Panginoon, sa iyo. And nawa, Panginoon, ikaw na yung magbabalik ng pagpapala, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, through their hanap buhay, Panginoon, sa trabaho nila, Panginoon, sa finances nila, Panginoon, sa kalusugan nila, Panginoon. And maraming salamat, O God, sa ilang mga pinakamataas na papuri at pangalan. In the mighty name of Jesus. Amen. Ayan po, so dako na po tayo sa announcement this coming week. Vacation Bible School 2026 graduation today po after service. Yes po, graduation na. Men's Fellowship po, May 15, Friday, 5 p.m. po dito po sa CLGF Event Center. KSC 4th Anniversary, May 17 po, after service next week. Okay. And Acts Movement po, tuloy-tuloy pa rin. For our church building, please contact Ate Nenet. And ayan po, so handa na po ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Hindi, mahina pa. Excited po ba tayo makinig? Amen! So tawagin na po natin, Pastor Rene Agaton. Check. Okay. So, good morning po sa bawat Kingdom Prayer Kingdom Prayer Devotion. Akala ko nasa KPD ako. Para akong naligaw. Welcome po sa ating Case to Life service sa umaga pong ito. So, bumabati po nanay ng Happy Mother's Day. Kaya pwede ba natin nanay ako? Akala ko sasabihin ni Mitch, nanay ako. So, yan. Sino po dito ang proud maging nanay? Nanay, praise God. Talaga namang, bakit ganito? Patigil-tigil yung aking nawawala. Check. Okay. So, nawawala naman. Happy Mother's Day. Hey, test, sound check.
Yan. Okay, so good morning muli and a happy Mother's Day sa bawat isa. So sa umagang ito, dahil nga ay Mother's Day, so sa tahanan natin, napakahalaga ng mga nanay. Tama po ba ako? At syempre, hindi lang nanay, hindi pati rin yung mga tatay natin. Napakahalaga din ang tungkulin natin sa ating pamilya. At hindi naman talaga, kumbaga, hindi natin pwedeng i-chapwera din ang mga tatay kasi may mga tungkulin din silang ginagampanan sa ating pamilya. Kung gaano kahalaga ang tatay, ganoon din kahalaga ang mga nanay. Okay? So, welcome po pala doon sa mga nasa online. So, good morning po sa bawat isa. So, nawa ay nasa mabuting kalagayan po kayo. At sa umagang ito, dahil sa simula pa, nakita natin na ang mga nanay at tatay ay may kanya-kanyang isang dahilan o mga prinsipyo na pagkalika sa kanila ng Diyos, kung bakit sila nilika ng Panginoon, ay may mga principle na inilagay sa kanila na dapat nilang lakaran. At napakaganda nung topic natin sa KSC anniversary, importance of seeking couples. Napakaganda kasi pag-uusapan natin yung bawat responsibilidad ng nanay at ng tatay. Kaya doon sa mga mag-asawa ay siguro ini-invite po namin kayo na umatin. At doon sa mga gusto ng asawa, di rin. Sa mga lalaki at babae na gusto na mag-asawa, pwede rin. Kasi napakaganda nito kasi bago kayo sa pag-aasawa, alam nyo na yung mga dapat nyong gagawin. Kasi ang isa sa mga dahilan kung bakit minsan dumadaan sa kalungkutan yung pagsasama ng mag-asawa, dahil hindi nila alam yung mga tungkulin na kanilang hakbang. Minsan, ang tungkulin ng lalaki ay ginagawa ng babae. At yung tungkulin ng babae, ginagawa naman ng lalaki. Kaya minsan nagkakaintindihan. So, kailangan malinawan sa atin. Ano ba talaga ang tungkulin ng babae at ano ba talaga ang tungkulin ng lalaki? Para higit sa lahat, laahambang ang bawat isa ayon sa pagkalikha ng Diyos sa bawat isa sa atin. Parang katulad ng isda. Ang isda ay nilikha para sa tubig. Tama po ba? Di ba? Ang isda ay nilikha para sa tubig. Pag ang isda ay inalikha sa tubig, ano mangyayari? Maging ulam natin yun. Okay? So, syempre, matay siya. Maging ulam natin eh. Pipirtuin siya, okay? Check. So, yan po. At makikita natin doon na bawat Pinoon, pa rin papatay-patay pa rin. Ano kaya ang dahilan nito? Ha? Sa mic siguro. Check. Okay. Ano kayong kaagaw? Baka itong aking cellphone. Okay. So, yan po. So, ang mga tatay ay nilikha bilang mga isang protector sa pamilya. Tandaan lagi natin mga tatay ha. Ang mga tatay ay nilikha ng Diyos o mga kalalakihan nilikha ng Panginoon para magiging protector sila sa kanilang magiging pamilya. Kaya yan po dapat isipin ng mga tatay. Ako pala'y protector ng aking family. So bago ang mga kabataan, hello, yun. Okay. So ang mga kabataang lalaki dito na talagang nag-iisip na mag-asawa, lagi nyo isaisip to, pag nagpamilya ako, ako'y magiging protector ng family ko. So ganon. Hindi ikaw ang sisira. Hindi ikaw ang siyang gagawa ng paraan para masira ang family, kundi ikaw maging tagapagtanggol ng pamilya mo. At ang mga nanay, ano naman mga nanay? Ilaw. At ang mga tatay, tagapundi ng ilaw. Okay? Hindi po. Ilaw ng tahanan at the same time, ang tawag po doon ay encourager. Sila yung taga-encourage ang mga nanay. Trabaho ng mga nanay ang mag-encourage. Trabaho ng mga tatay ang magprotekta. So, kung makikita natin to, na bawat pamilya na ipinagkalob sa atin, may kanya-kanyang kahinaan yan. At nandun ang nanay bilang ilaw, kaya nga tinawag siyang ilaw kasi encourager siya. Tagapagpahamon. Kapag ang asawang lalaki ay nangihina, siya ang tagapagpahamon. Siya ang nagpapalakas. Kapag ang anak niya ay nangihina, siyang nagpapalakas. Kapag may diferensya ang ama sa anak,
siya ang nagbumubuo, kumbaga siya ang gumagawa ng paraan para ma-encourage ang dalawa na magkasundo. Kuha po natin mga nanay, so protector and encourager. So napakaganda. So, at ito ang unang ginagampanan ng unang naging mag-asawa sa Biblia. Nag-pray na ba tayo? Para tumatanda na talaga ako. Grabe, 60 years old. Ano? Tapos going 61, ako, para talagang ano na ako. Okay, saglit tayo mo tayo po manalangin. Aming Ama, hayaan niyo po na sa oras na ito, gabayan niyo po kami at bawat mga salitang aming matutunan sa oras na ito, Panginoon, ay mabaon sa isip at puso po namin. Na sa aming paglabas sa bahay-sambang ito, Panginoon, ito po ay mai-apply namin sa aming buhay, sa aming pamilya, Father God. Pero Lord, syempre, sa pag-apply namin ito, maraming mga pagsubok. Maraming mga tukso na kailangan na harapin upang huwag naming mabali, Father God, ang anumang bagay na iniligay mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama. Pagpalain niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. So sa umagang ito, pag-usapan natin ang papel ng mga nanay at ang kahalagahan nila sa tahanan. So kayo po ngayon ang bida rito. So nawa pagkatapos ng mensaheng ito ay hindi niyo ko aawayin. parang mayroong kayong sasabihin, Pastor. No? Hindi po. Maganda po ang sasabihin ko. Ito po ay para sa tungkulin talaga ng nanay na dapat lang gagampanan sa buhay. So magandang malaman din dito ng mga kababaihang nandito na wala pang asawa upang sa panahon na sila'y mag-asawa, alam na nila kung sino at ano ang kanilang pipiliing mapapangasawa. Kasi napakahalaga nito. Napakahalaga ito. Mga kababaihan dito na wala pang asawa at nagbabalak mag-asawa, alam nyo na kung yung mapapangasawa nyo ay talagang magagamit ba talaga yung pagkalikas sa inyo ng Diyos. Kasi ganito yun eh. Kung ikaw ay nilikha ng Diyos, isang bagay na talagang sabihin natin, ano ba for example natin, ikaw ay nawawala sa isip ko yung, ano ba for example, halimbawa lang kung halimbawa ang upuan na to ay nilikha siya para upuan, tapos kung tungtungan lang siya at higaan, parang hindi nagmamatch yung kanyang tungkulin, yung kanyang pagkalikas sa kanya. Tama po ba? Ganon din ang babae. At ganon din sa mga lalaki, ganon din. So kung ang mapapangasawa mo ay hindi ugma doon sa gagawin mo para sa kanya, magkakaroon talaga ng gulo. Magkakaroon ng misunderstanding sa family. Yan ang dahilan kung bakit maraming mag-asawa na hindi nagtatagal, naghihiwalay. At ang pinakamasakit nito, yung nagkaroon ka na ng anak, saka sila naghihiwalay. Yun ang pinakamasakit doon eh. Kasi ito yung napakalaking epekto sa mga bata dahil sila yung tutularan na maging huwaran sa bandang huli. So, yan nga sabi ko sa inyo na nawa kung may mga panahon kayo sa anniversary ng KSC, umatin kayo, mas lalo yung maintindihan talaga to. Kasi dito sa part na to, pawang mga nanay lang ang pag-uusapan natin dito. Doon sa KSC, both lalaki at babae at yung mga bagay na kanilang haharapin. Napakaganda ng topic na yon. Okay? So alam nyo ba, tanungin nyo ako kung ano, okay, na ang pinaka mapanganib na lugar sa mga asawang lalaki ay ang kanilang tahanan. Tanungin nyo ako bakit? Kapag lagi niyang narinig dito ay puro negatibo at panghihina ng loob mula sa kanyang kabiyak. Kaya imbis na yung kanyang tahanan ay yung lugar ng kasiyahan, kaaliwan, kalakasan, naging danger sa kanya kasi lagi niyang narinig, umuwi ka pa. Saan ka galing? Anong ginagawa mo? Kagaya ka talaga ng tatay mo. Narinig niyo ba yung mga ganong statement? Narinig niyo ba yung mga ganong statement? Amen? Di ba ganon? So, yung asawang babae doon, hindi naging encourager siya. Nakuha po natin? So, tandaan natin mga babae, kayo ang encourager.
Na kahit man nakikita nyo asawa nyo na para bang talagang i-encourage mo siya, i-lift up mo siya. Kasi kakaiba ang pagkalikha sa babae. Mamaya, unti-unti nating, baka bigla akong mag-jump eh. Okay, so tingnan natin ang plano ng Diyos sa pagkalikha sa inyo mga babae. Kaya ang title ng ating topic ngayon ay, for Mother's Day special, ay The Helper That God Made. The Helper that God made. Okay, ganda nito. Sabi sa Genesis chapter 2 verse 18, Then the Lord God said, It is not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right for him. Sa ibang translation, who is suitable for him. So this verse introduces 3 big ideas sa pagtakda ng pagkalika sa babae at ang pundasyon ng relationship ng sangkatauhan. At ang talatang ito ay sobrang na-misinterpret ng marami dahil akala nila na ang talatang iyan ay tungkol lamang sa pag-iisa ni Adan na nalulungkot. Hindi po. Na nag-iisa na walang karamay kaya malungkutin si Adan. Kaya lumika ang Diyos ng babae para sumaya si Adan. Hindi po totoo yun. Kaya bukang bibig ng marami, mag-asawa ka na kasi dahil mahirap ang mag-isa. Laging ganun, di ba? Mag-asawa ka na dahil ang hirap na mag-isa, malungkot. Laging sinasabing ganun. So dapat ang nakalagay sa statement dapat, I will make him not helper but comforter. Nakuha po natin? Di ba? Dapat yun ang nakalagay doon. I will make a helper. Dapat hindi I will make a helper, kundi I will make a comforter. Pero hindi po comforter. Bakit? Bakit? Kasi hindi siya nalulungkot dahil nandun yung presence ni Lord. Kasama ang presence ni Lord at ang presence ni Lord, comforter na niya yun. Nakuha po natin, basahin lang natin ang tingnan mo, okay? Sabi, it is not good, sabi dyan. Meaning, bad. Sabi niya kasi, it is not good. Ano ba ang antonym ba tawag? Antonym ng, diba? Opposite ng it is not good. Diba? Bad. Meaning na masama sa tao ang nag-iisa. Hindi dahil siya'y malungkutin, hindi dahil siya ay walang kwentang kausap, kundi dahil merong bagay na inilagay ang Diyos sa kanya na hindi niya makakayanan kung siya'y mag-iisa lang. Nakuha po natin? So meaning masama sa tao ang nag-iisa. Tama po ba? Pakisabi sa katabi mo, masama pala ang nag-iisa. Kaya maghanap-hanap ka na. Okay? So ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang babae sa disenyo ng Diyos. So nilikha ang babae dahil siya'y napakahalaga sa layunin niya sa tao. Kasi ganito yon. Maliwanag sa scripture na nabasa natin na pagkatapos lalangin si Adan, di ba, ipinamahala ng Diyos ang lahat ng mga creation kay Adan. Tama po ba? Di ba? So lahat ng bagay pinamahalaan ni Adan yon. At masaya naman si Adan sa kanyang pamamahala. Ngunit nakita ng Diyos na hindi mabuti siya'y mag-isa kasi nakikita ni Adan na mabagal at hindi progresibo ang takbo ng kanyang pamamahala kasi nag-iisa siya. Napansin ng Diyos to. Amen? Dahil hindi ito matutupad, kumbaga hindi niya kayang tuparin ang plano ng Diyos na mag-isa. Kailangan niya ng katuwang o katulong na katulad niya, kaugma niya. So, ang tanong, what kind of helper did God made? Yan. What kind of helper did God make? The meaning, okay, number 1, the meaning of helper. Yan muna natin pag-usapan. Ano ba meaning ng helper? O katulong sa Tagalog. Tama po ba? Karamihan kapag narinig mo yung katulong, ang asawa mo ay katulong palang nilikha ng Diyos para sa iyo, para ang dating, hindi maganda. Tama? Hindi po. Ang katulong ay mahalaga. Kasi ang ibig sabihin nito, kaya ka may katulong kasi hindi mo kaya. Nakuha po natin? Kaya ang salitang katulong
ay hindi masama. Kaya ka katulong kasi ikaw mas malakas sa tinutulungan mo. Nakuha po natin? Nagit po natin? Na meaning, mas malakas ang babae kaysa lalaki. Sa ibang parte, makikita natin, unti-unti tayo. Okay. I will make a helper, sabi niya. Ang helper ay hindi lang basta-basta alalay o utusan. Ang Hebrew word niya ay ezer. Yan. Sa Genesis chapter 2, verse 18, sabi niya, gagawa ako ng ezer para sa kanya. Ibig sabihin, helper. Sa Hebrew word. Okay? Gagawa ako ng ezer para sa kanya. Ang ezer, hindi mababang posisyon. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi ginagamit diyan para kay God mismo. Dahil si God ang helper natin kapag hindi natin kaya. Tama po ba? Nakuha po natin? Kaya ang helper, hindi masama. Ang katulong ay hindi masama pakinggan. Sa atin lang kasi, pag pinakinggan natin katulong, parang katulong yan ni ganito, katulong yan ni ganyan, parang katulong lang naman yan sa ibang bansa. Parang ang dating kasi, mga alila lang. Hindi po alila ang ibig sabihin ng katulong. O atsay o anumang bagay na makita natin na sinasabi kung tungkol sa katulong. Kasi pag sinabing katulong, ibig sabihin talagang matindi ang kanyang posisyon, mas mataas ang posisyon niya dahil siya ang tumutulong sa mahina. Yan ang ibig sabihin po noon. Sabi nga, tingnan nyo sa Exodus, kasi ang helper, ang ezer, ay ginamit din sa Diyos. Sabi sa Exodus chapter 18 verse 4, and the other was named Eliezer, for he said, my father's God was my helper, ezer. He saved me from the sword of Pharaoh. Sabi din sa Psalms 33 verse 20, we wait in hope for the Lord. He is our help, ezer, and our shield. So, ibig sabihin talagang ginamit ang salitang ezer na to sa Diyos. Kaya, kung makikita natin, makikita ko. Okay, Psalm 70 verse 5, but as for me, I am poor and needy. Please hurry to my aid, O God. You are my helper and my Savior, O Lord. Do not delay. Ezer. So maliwanag na ang Diyos ang ezer ng sangkatauhan. So ano ba ibang meaning ng ezer? Ezer means rescuer, supporter, Savior, partner in battle. So ibig sabihin, yung babaeng ibinigay sa'yo, siya'y tagasagip mo, supporter mo, savior mo, at partner mo kapag ikay may laban sa buhay. Kita po natin? So, napakalaki ng tungkulin ng isang babae. Pero kung ang babae naman ay kalaban mo sa iyong tahanan na hindi talaga mangyayari, hindi siya ezer sa buhay mo. Kaya nga, ito ang isang bagay na dapat maintindihan ng mga binata at dalaga ngayon. Na dapat sa pag-aasawa, mag-pray talaga kayo na mag-match kayo sa isa't isa na bawat hakbangin na gagawin nyo ay talagang umuugma sa tungkulin ng pagkalagay sa iyo ng Diyos. O pakinggan nyo mga tatay, bawat lalaking binigyan ng Diyos ng asawang babae, ito ang binigay ng Diyos upang ipaalala sa atin na siya ang tulong na ibinigay ng Diyos sa atin. Mga tatay, kung bakit tayo may asawa, ako may asawa, si Pastora, kaya siya naintindihan ko ngayon kung bakit ibinigay sa akin si Pastora, kasi siya ang tulong ng Diyos na ibinigay sa akin para tulungan ako sa pamamahalang ibinigay ng Diyos sa akin. Amen po ba? Pangalawa, sa tuwing makikita mong asawa mong babae, gustong ipaalala sa atin ng Diyos na nariyan lagi siya sa iyo para tulungan ka. Kaya pag nakita mo yung asawa mong babae, nasa isip mo lagi, siya ang tulong ng Diyos na ibinigay sa akin. Na nangangahulugan, nandyan lagi ang Diyos kasi nandyan lagi asawa mo tumutulong sa iyo. Nakuha po natin mga kapatid. So yun na po nga ibig sabihin po noon, helper. Kaya sabi niya, I will make a helper for him. Hindi po niya sinabing, I will make an enemy for him. Hello? Nandyan pa po ba mga nanay? Kaya medyo mga nanay, bawas-bawasan natin yung
Saan ka galing? Anong ginagawa mo? Kaya dapat, Han, kumain ka na ba? Kasi di ba sabi ko sa inyo, the most dangerous place para sa mga husband, tahanan. Kapag yung kabiyak mo, ganun lagi. Wala ka nang narinig, kundi puro negative at puro discouragement. Pero kapag sa tahanan mo, pag-uwi mo, lagi kang ini-encourage, ang sarap. Talagang home sweet home matatawag. Amen ba? Kaya maraming mga lalaki ayaw na umuwi minsan sa bahay niya, sa ibang bahay umuwi eh. Tama ba ako? Ngayon, alam na natin ha, kapag binigyan tayo uli ng kapartner, alam na kagad natin kung bibigyan pa tayo uli ng kapartner. Okay? So, dahil sila ang ibinigay ng Diyos, kung babae, iisipin mo ngayon, ako babae pala, nilikha pala ako ng Diyos para tumulong, mag-encourage. So, dapat ang nasa isip mo, paano ko ba i-encourage ang family ko? Paano ko ba sila matulungan? Siyempre, kung halimbawa iisipin yung tutulungan mo, naka-standby, walang ginagawa, paano mo tutulungan yun? Tama ba ako? Hindi. Ang tinutulungan lang, yung may pinamamahalaan. Pero kung yung tutulungan mo, wala namang pinamamahalaan, ay hindi talaga mahirap. Kaya maraming mga babae minsan, sila na mismo naghahanap buhay. Kasi bakit? Dahil yung kanilang tutulungan, kumbaga yung kanilang, nilikha kasi silang katulong eh. Tutulong eh. So para bang yung kanilang pagkalika sa kanila, hindi sila masaya dahil hindi nagagamit. Nakuha po natin? Hindi nagagamit yung kanilang pagkalika sa kanilang ng Diyos. Doon sila nakafocus para tumulong eh. Kaya makikita natin mas maraming mga kababaihan ang hiling kasi talagang yun ang pagkalika sa kanila ng Diyos eh. Okay? So yan. Pangalawa, kanina pinag-usapan natin ano yung ibig sabihin ng helper. Yan na po yun. Pangalawa, the meaning of suitable. So sabi po doon, I will make a helper who is just right for him or suitable for him. Ang salitang suitable or right sa Hebrew word ay kenegdo. Kenegdo. Na ibig sabihin ng kenegdo, complement o kapunuan o kapupunan. Meaning nagpupuno sa kulang. Para na rin sinasabi, si Adan ay kulang pa at si Eva ang kapunuan. Hello? Parang si Nico ay kulang pa. Iwan ko kung Nico, sino bang maging kapunuan mo? Si Mets ay kulang. Si Gab ay kulang. Kailangan pa may pumuno sa kanila. Ibig sabihin ba, Pastor, hindi sila perfect nilikha ng Diyos? No. Sila'y perfect na nilikha ng Panginoon. Kaso lang, sa pamamahala na ibinigay sa kanila ng Diyos, kulang pa ang kanilang kakayanan. Kailangan mayroong katulong na umaagapay sa kanila. Dahil sa kanilang pamamahala, may mga part na hindi nila kaya, kailangan nila ng tulong. So nakita po natin kung gaano kalakas ang mga kababaihan. Kung gaano kahalaga ang babae sa buhay ng lalaki. So yan po. Kumbaga si Eva yung bumuo kay Adan bilang tao. Kasi bakit? Equal, katapat, kapareha, or kind, kauri. Kaya ang buong statement ay tinawag na Ezer Kenegdo. Kenegdo. O the suitable helper or the right helper for him. Meaning ang kauri niyang katuwang na ibinigay ng Diyos. Kaya mga tatay, ang tawag natin sa ating asawa ay irog nating katuwang. Yun ang tawag natin sa kanila, irog nating katuwang. Sabihin nga ng mga tatay, sabihin nyo nga sa inyong katabing asawa, kung magkatabi asawa nyo, irog kong katuwang. Yun. Kaso lang, yung iba, ang layo. Irog kong katuwang. Dahil sila nga ni ang tulong na ibinigay ng Diyos sa atin. Okay? Parang dalawang kamay yan na magkaiba, kanan at kaliwa. So ang kanan, syempre, ang lahat ng gagawin niya sa kanan at sa kabila, sa kaliwa. Pero,
kung wala yung kaliwa, paano mo ipalakpak to? Di ba? Hindi mo maipalakpak kung kanan lang. Kailangan mo ang kaliwa para match. Okay? So ang lalaki, yan na, tingnan nyo. Tingnan nyo ang lalaki, kung ano ang lalaki. Malakas sa physical na gawa. Pagdating sa babae, malakas sa emotional, relational, nurturing. Yun ang trabaho ng babae. Kita nyo? Grabe! Grabe ang lakas ng babae. Kasi pagdating sa mga lalaki, pagdating sa emosyon, maraming lalaki. Bagsak kami minsan dyan eh. Pag sa relational, medyo mahirap din kami sa pag-aayos ng relasyon. Medyo mahirap kami. Sa pagtuturo sa mga anak, medyo kami tahimik lang eh. Ang mga nanay talaga magaling sa pagtuturo sa mga anak. Kaya tingnan nyo sa lalaki, malakas sa physical na gawain, ang babae, malakas sa emotional, relational, at nurturing. Okay? So yan po ang number 2. Ang number 3, Eve is the kind of helper God made. Yan ang number 3. Ang ibig sabihin, uri ng katulong na nilikha ng Diyos. Letter A, kapartner, hindi tao-tauhan. Kapartner, hindi tao-tauhan. Meaning, magkasama sa atas na ibigay ng Diyos both husband and wife. Ibig sabihin, kung ano yung pinamamahala ng Diyos kay Adan, yun din yung pamamahala na gagawin ni Eva. Na which is hindi itinuro ng husto ni Adan kay Eva. Baka natin? Kasi kung itinuro ni Adan kay Eva ang lahat ng mga pamamahala na ipinamahala niyo nung panahon na yun, si Eva hindi niya maisip yung mga tukso na yun eh. Kasi bakit? Kasi nakafocus din siya sa pamamahala ng pamamahalaan ni Adan. Kaya tingnan niyo, sabi sa Genesis chapter 1 verse 28, sinabi ng Diyos, magpakarami kayo. Hindi niya sinabi kay Adan, magpakarami ka. Yung salitang kayo. At punuin ninyo, hindi sinabing punuin mo, ng inyong mga anak ang buong digdig. At kayo ang mamahala nito. Sino ang tinutukoy na mamahala nito? Si Adan lang ba? Kasama si Eva. Kaya binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So, ang panghalip o pronoun na ninyo, kayo at inyo ay plural, hindi lang singular. Sabihin, kasama si Adan at si Eva, pareho ang pamamahala ng dalawang ito. Dahil ang babae malakas sa emotional, relational, and nurturing. Letter B, siya ang nagpupuno sa kulang. Si Adan hindi complete mag-isa. Si Eva yung bumuo sa kanya bilang tao na namamahala. Mga tatay, sa ating pamamahala, hindi maging kumpleto kung walang katuwang. Kailangan natin katuwang. Pansinin mo yung presidente na walang asawa. Hindi masyadong progresibo ang pamamahala. Iba yung may asawa eh. Kasi yung asawa niyang nagpapalakas sa kanya. Nakuha po natin, ang asawa niya rin yung nagpupuwersa sa kanya, gawin mo to, gawin mo yan. Kasi helper nga siya eh. Tumutulong nga siya para i-lift up ang asawa niya. Hindi para sapawan ang asawa niya. Nakuha po natin, kasi sa pamilya, syempre, ang lalaki ang leader, ang babae ang siyang tumutulong para maging mahusay ang lalaki sa pagiging leader. Kung wala ang asawa ko, siguro matagal na rin akong wala rito. Kung wala ang asawa ko, siguro magulo na buhay ko. Pero dahil nandyan ang asawa ko, siyang binigay ng Diyos, nakatulong sa akin hanggang ngayon na nanatili akong matatag at nakakatayo sa harapan niyo. Meaning, mayroong dapat pinamamahala ng lalaki para mabuo ang tungkulin ng babae. Sinasabi ko sa inyo kanina, kung ang lalaki ay walang pinamamahalaan, kung ang lalaki ay walang ginagawa, ano ang magagawa ng babae? Di ba? Kasi ang babae, encourager sa lalaki yan para mamahala, maliban lang kung tama talaga yung lalaki.
Talagang wala. Mahihirapan talaga siyang i-encourage yung taong ayaw kumilos talaga. Pero kung ang lalaki, ang babae talagang laging ginagawa, i-encourage kong asawa ko para sa maging husay na tagapamahala sa pamilya ko. Wow! Makikita mo ang katatagan at kahusayan ng mga kalalakihang mga katatayan na talaga namang naging proud ang buong family sa mga tatay dahil sa tulong yan ng mga nanay. Palakpakan po natin ang mga nanay. Please. Hallelujah. Okay? Letter C. Ang mga babae ay may sariling dignidad din. So, ang mga babae ay may sariling dignidad din. Magkaiba ng design sa lalaki, pero pantay ng halaga dahil pareho silang kalarawan ng kuha po natin, pareho silang kalarawan ng Diyos. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 10, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Siya'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. So parehong kalarawan ng Diyos, si Adan at si Eva. Kaya si Eva, hindi siya second class. First class siya. Dahil kamukha din siya ng Diyos. Okay? Letter D. Siya'y malakas sa sariling paraan. Ang mga kababaihan nilikha ng Diyos na malakas sa sariling paraan. Ang mga kababaihan nilikha ng Diyos na mahusay, matalino kaysa mga kalalakihan. Aminin na natin mga tatayan, mas mahusay at matatalino ang mga kababaihan kaysa atin. Bakit? Bakit sila nilikha ng Diyos? Encourager nga sila eh. Helper nga sila eh. Kung ang helper mo ay, syempre, yung sinasabi, di ba, kumuha ka ng katulong na parang yung napanood niyo yung Pipito Manaluto, di ba? May katulong sila doon na talagang matatawa ka, pero talagang kung gano'n ang katulong mo, siguro lagi kang nasa hospital. Di ba? Sino nakapanood nun? Ako napanood ko yun eh. Talagang matatawa ka dahil kung titingnan mo kung ang katulong mo ay gano'n, syempre, ang hirap nung gano'n. Kaya nga sila binigyan ng Diyos na galing, husay, kasi nga tutulong sila at marami silang mga pamamaraan. Kasi kung babasahin nyo sa Kawikaan chapter 31 verse 10 to 31, mamaya po basahin nyo mga kababayan at mga kalalakihan, ang Kawikaan chapter 31 verse 10 to 31, makikita nyo tungkol sa mabuting asawa, di ba yung sinasabi doon? Sila'y malakas sa sariling pamamaraan. Mahusay silang gumawa ng paraan. Okay? Hindi inuobliga ang babae na magtrabaho. Ito, pakinggan nyo mga kababaihan. Hindi sa Bible, hindi kayo inuobliga ng Diyos na magtrabaho. Pero, choices ninyo yan. Hindi naman masama yun. Hindi naman masama kasi pinili nyo yan. Bakit? Pinili ko to para makatulong sa pamamahala ng asawa ko. Nakuha po natin? Amen ba? So yun po ang ginagawa. Kaya huwag kayong magtaka bakit mga babae nagtatrabaho. Kasi mga kaparaanan nila yun para makatulong sa kanilang asawang lalaki. Sa obligasyong ibinigay ng Diyos sa kanila. Kasi minsan ang nakuha mo palang asawang lalaki medyo mahina-hina. Di ba? Minsan katulad ko, mahina ang loob. Ako mahina talaga ang loob ko talaga. Pag sinabi ng asawa ko, pumunta sa kahuhong ko mag-isa. Sabi ko, wag na lang uy, kung hindi ka kasama. O syempre, kasi ang galing niya eh, pag siya'y kasama ko, ang lakas ng loob ko eh. Alam niyo ba yun? Pag ang asawa ko kasama ko, lakas ng loob ko. Iwan ko nga, bakit nakapag-isa ako sa Vietnam eh. Pero iniisip ko, Lord, hindi ko kasama ang asawa ko sa Vietnam. Ano kaya, pag kinausap ako ng mga Vietnamese na to, magkaintindihan kaya kami. So, isang ganun, ano. Kasi natatakot din ako. Pero salamat na lang, siyempre may mga sinasabi naman, Pastor, huwag kang mag-alala, may susundo sa'yo doon. Huwag kang mag-alala, basta tuloy-tuloy ka lang, may kasama ka. So yun yung mga bagay na no. So ako talaga, sa aming pag-asawa, alam ko naman at alam nyo yan, na malakas talaga ang loob ng asawa ko. Kahit saan mo siya idadalhin. At magaling siya talaga sa mga kaisipan. Dami niyang, sa bahay nga eh, isipin nyo naman, nagkaroon kami ng taniman sa palibot namin. Siya may kaparaanan nun. Kaya ako naman, syempre, tumutulong at sinusuportahan ko rin siya sa pamamaraan niya. Kasi parang nakakaaliw din naman. Nung kumuha siya ng mga aso at mga pusa, kahit ayaw na ayaw ko, kailangan kasi parang
nakapagbibigay abuso ko, na pag nakita ko yung mga alaga niya, ang saya-saya, parang masaya ka na rin. Parang iniisip ko, talaga naman, eksakto talaga yung babaeng ibinigay ng Diyos sa akin, na nagbibigay sa akin ng kaaliwan. Sa panahon ng kalungkutan, may mga panahon na minsan, hindi ko maintindihan nangyayari sa buhay ko. Sabihin lang ng asawa ko, pray ka lang, kayang-kaya natin yan. Nung panahon na siya ay wala ng trabaho, syempre, wala ng trabaho, wala na siyang sweldo. Sasabihin niya sa akin, talagang wala na tayong ngayon, wala na tayong aasahan ngayon. Sabi nga, lagi niyang sinasabi, huwag kang mag-alala, may Diyos pa rin tayong sumusuporta sa atin. Di ba, ang sarap ng pakiramdam na yung malulungkot ka na, manghihinaan ka na ng loob, pero nandun yung tao mo, tuloy ka lang, huwag kang matakot, tuloy mo lang yan. Encourager, helper, talagang nagbibigay sa'yo. Kaya nga sabi doon sa Kawikaan chapter 31 verse 10 to 31, yung mabuting asawa, marunong sa negosyo, malakas at iginagalang. Yun ang sinasabi sa Kawikaan chapter 31 verse 31. So, ang pinaka-bottom line nito, kaya sabi diyan, nawa si babae bilang Ezer Kinegdo, makapangyariang kasangga at kapupunan, hindi maid. Mga tatay, nilikha sila ng Diyos para maging Ezer Kinegdo sa atin, makapangyariang kasangga, sila ang kapunuan sa atin at hindi mga alila o maid. Hindi sila tagapaglaba lang. Hindi sila tagapamalingki lang. Sila'y mga Ezer Kinegdo na binigay ng Diyos sa iyo para ipaalam sa ating mga katatayan, anak, nandyan ako. Tingnan mo asawa mo, nangangahulugan ako, nangangahulugan, kasama mo ako. Diba sabi ko nga sa inyo kanina, yung Kinegdo na yan ay ginamit sa ating Diyos, diba? Kaya yan po, nangangahulugan na tatayo siyang may kapantay sa lalaki, harap-harapan para buuin ang layunin ng Diyos. Kaya kung may magtanong kung pwede ba ang babaeng magpastor, anong sagot nyo? Pwede. Para matulungan niya ang asawa niyang pastor na mamahala sa church. Kasi may kapantay. Pareho silang binigyan ng Diyos para mamahala sa inilagay ng Diyos. Hindi para maging leader ng pamilya, kundi upang tumulong sa layunin ng Diyos na itinilaga sa mga kalalakihan. So nawa, mga kapatid, sa umagang ito, lalo na sa mga binata at dalaga na nandito, alam nyo na dapat na pag pumasok kayo sa pag-aasawa, alam nyo na ang dapat nyong gawin at alam nyo yung mga nasa isip nyo at ipapanalangin nyo kung sino sila ang maging kapartner nyo. Doon naman po sa mga sawana, sa mga nag-iisa na sa buhay, nasa inyo na yun kung magmanalangin pa rin kayo ng kapartner nyo. Pwede pa naman kung gugustuhin nyo. Ha? Pero kung ayaw nyo na ng sakit ng ulo, manatili na lang yung mag-isa. Okay? So kasi sa inyong kalagayan, marami na kayong natulungan. At marami pa kayong tutulungan kahit kayo nag-iisa. Amen ba mga kapatid? At sa mga kalalakihan namang nag-isa, kung gusto pa natin ng mga partner, pwede pa naman. Ha? Sabihin nyo na ako, ipagpapasting natin yan. Okay? So, kasi napakahalaga. At nakita natin kung gaano kahalaga ang babae sa pamilya. Kung papaano sila nilikha ng Diyos. Kung gaano kahalaga yung tungkulin na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Hindi sila basta-basta. Hindi sila mahina. Sinasabi lang para silang kristal na madaling mabasag, pero sa katotohanan, mas malaki sila kaysa mga kalalakihan. Yun ang pagkalikha ng Diyos kay Eva. Grabe. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Kakaiba. Kasi kung tutuusin, hindi naman kailangan ng lumikha si Lord ng babae, di ba? Kung iisipin natin. Pero ginawa ng Panginoon yan para ipaunawa sa ating lahat ngayon na kung ang lahat ay susunod sa principle
sa principle na pagkalika sa atin ng Diyos, maging masaya at maging mapayapa ang pagsasamahan ng mag-asawa. So, encourage ko pa ngayon, dami nyo pang matutunan sa darating na anniversary ng KSC. Kasi ang pag-usapan doon, the importance of kingdom-seeking couples. Isa-isahin po natin ang bawat isa na yon. Makikita nyo. So, nawa sa umagang ito, mayroon po tayong natutunan at magiging baon natin, maging pundasyon natin sa ating pananampalataya sa ating buhay sa mundo ito. God bless po. Tayong lahat ay tumayo. At habang aawitin po natin ito, gusto kong anyayahan ang mga kananayan. Lahat ng nanay po ay pumunta na po dito sa harapan. Lahat po ng nanay. Sige, come on po. Happy po kayo mga nanay. So, ganito po yon. Mga tatay, mga kabataang babae, lalaki na wala pa mga kapartner, ganito ang gagawin natin sa kanila. Harap na lang po kayo dito sa akin. Lahat na po nanay dito, harap na lang po sa akin. Harap na lang po sa akin. So, lahat ng gagawin natin, i-bless natin sila oras na ito sa pamagitan ng awit. At hayaan natin na sa umagang ito, magdeklara tayo ng mga pagpapala, katagumpayan sa buhay ng mga nanay na nandito ngayon. So nakita natin kung gaano sila kahalaga sa ating pamilya. Nakita natin kung gaano kasaya kapag nandyan ang mga nanay. Ilaw, encourager, helper, na talagang pupuno sa anumang kakulangan naming mga kalalakihan at ng ating pamilya, ng pamilya natin. So awitin natin ang Jesus. Hallelujah, Lord. Asan ang lyrics? The Lord bless you Yes. And keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you. Lord Jesus, ang aming deklarasyon sa lahat ng mga nanay na nandito ngayon. Hallelujah, Jesus. Bless you. Yes. And give you, oh God, make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His hallelujah. Face toward you and give you peace. Amen. Amen. Hallelujah. Yes, oh God. Amen. Amen. The Lord bless you, yes, and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. Amen. Amen.
your family, in your children, and their children, and their children. May your favor be upon us in 1,000 generations, and your family, in your children, and their children. Come on! Hallelujah, Jesus! Favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, their children, and their children. May His favor be upon you in 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Church, let's sing it out. Amen. 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 Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Let's continue to Jesus. worship the Lord. Come on. Yes, Lord, worship you, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Father God, sa oras na ito, muli naming ididedicate sa iyo, Father God, ang lahat ng mga kananayan na nandito ngayon. Lord, napaka-special na pagkalikha mo sa kanila. Hindi lang sila basta-basta, Father God. Hindi lang sila mga maliliit at mahihina. Sila'y malalakas, Panginoon.
dahil sila ang nagre-represent sa family tungkol sa iyo, Father God. Na habang ang mga nanay ay nasa family, Lord, sila ang nagre-represent, Panginoon, na ang Diyos na ikaw na aming amang nasa langit ay laging present sa bawat family, Panginoon. Lord, maaring sa mga nanay na nandito ngayon, maraming lungkot, iyak, hirap, sakit ang kanilang nararanasan, Panginoon, na walang ibang nakakaunawa kundi ikaw lamang, Panginoon. Nakikita mo ang sitwasyon nila sa oras na ito, Father God. Alam mo ang laman ng puso't isipan nila, Panginoon. Kung paano sila nanghihina, kung paano sila minsan nawawala ng pag-asa, kung paano, Lord, na minsan sa tingin nila, Panginoon, para bang wala silang nakikitang pag-asa sa harap, sa likod, sa gitna, kahit sa gilid nila, Father God. Pero Lord, sa oras na ito, Panginoon, ipinaunawa mo po sa kanila, Panginoon, kung gaano sila kahalaga, Father God, sa family na mayroon sila ngayon. Panginoon, salamat, Lord. Kung may mga bagay man na kulang sa kanila, Panginoon, kayo ang kaagapay nila, kayo ang pumuno sa kanila, Father God. Right now, and I declare, Father God, na lahat ng mga kananayan dito ay pagpapalain mo, Panginoon. Hindi sila lalabas sabay sambang ito, Lord, na hindi nila dala-dala ang lahat ng mga pagpapalang binubuhos mo kay Eva noong unang panahon. Until now, Father God, at ang mga kananayan na ito, Lord Jesus, ang magiging extension, Father God, sa kanilang mga family, Panginoon. At sa pamagitan nila, Lord, sila, Panginoon, ang magbibigay ng katatagan at katagumpayan sa bawat family na mayroon sila, Father God. Lord, alam ko na may kanya-kanya silang mga laban sa buhay. May kanya-kanya silang pagsubok sa buhay. May mga bagay, Lord, na talagang china-challenge sila, Panginoon, ang pananampalataya sa iyo, Father God. Pero Lord, sa oras na ito, katulad ni Pablo, Lord, kayo ang magpapalakas sa kanila upang huwag silang manghina, upang huwag silang tumigil, Panginoon. Sa oras na ito, Lord Jesus, maaaring malabo sa kanilang mga paningin ang mga bagay na pagpapala. Pero alam ko, Lord Jesus, may inihanda kayo sa bawat isa na nandito ngayon, Lord. Lahat ng mga nanay na nandito, Lord, may inihanda kayong magagandang bagay, Panginoon. Hindi lang sa kanya, sa kanyang asawa, at sa kanyang mga anak, at sa mga susunod na henerasyon, Lord Jesus, na gagawin mo sa kanila, Panginoon. Lord, dalangin ko lamang po, Panginoon, na patatagin mo sila sa mga tiisin, sa maging matyaga sila, Panginoon. Ano man yung mga hirap, ano man yung sakit, Lord, sila hindi susuko, Panginoon. Bagkus patuloy silang magtitiwala sa iyo at patuhon na sila umiiyak, Panginoon. Kayo po, O Diyos, ang mag-aaliw sa kanila. Kayo ang yayakap sa kanila, Panginoon, upang sa ganun, Lord, hindi sila bibitaw sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. I-bless po ang lahat ng mga kananayang nandito, Lord Jesus, sa pangalan ni Jesus. Be upon you in 1,000 generations. Let us worship Thee. And the children, and the children, and the children. His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Yes, Lord. Panginoon, salamat, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, damang-dama namin ang presence mo, O Diyos.
At Lord, ako'y umaasa bilang lingkod mo na itinilago mo sa lugar na ito, Lord. Lahat ng diniklara namin para sa mga nanay, Lord, inaasahan namin yan. Binabantayan namin yan sa panalangin hanggang sa mangyayari sa bawat mga nanay ang bawat magagandang bagay na inihanda mo sa kanila, Panginoon. Lord, anuman ang mga naganap sa kanilang buhay sa nakaraan, yan ay nakaraan na, Lord Jesus. Dalangin ko po, Lord, na sila'y magpapatuloy, Panginoon, at hindi sila susuko sa buhay, Father God. Salamat po, Ama. Ang lahat ng papurit parangal ay sa iyo lamang, Panginoon. Ito po aming samot dalangin sa matabi sa pangalan ni Jesus. Sabi na, Okay, stay lang po. Stay lang po ang mga nanay sa unahan. Meron po bang kailangan umupo? Wala naman. Okay, so diretso po tayo sa program ng para sa Mother's Day. Meron po kaming inihandang video para po sa inyong lahat. ay paupuin nyo na yung mga nanay sa harapan. Lahat ng mga nasa harapan, iatras na kayo sa likod. Yung mga kailangan pong umupo ay umupo po muna. Pero dyan po muna kayo. Yan. Nandun, ay, hindi ko po makita ng ano. Okay, happy Mother's Day po. And yeah, punta po ulit tayo dito sa unahan, mga mothers. Dito na lang. Baliktad. Punta po kayo ulit dito sa unahan. Meron po kami munting handog. Picture daw po, mga nanay. Yan, para may backdrop naman po kayo. Tsaka
may McDo. Okay, punta na po kayo sa unahan, tapos harap po kayo sa kanila. Harap po kayo sa ano, tapos mag-picture po tayo. Kaya pa-help naman. Ha? Siya nag-MD, tinasting. Ewan ko kay Gab kung Pa-background mag-MD siya music sa naman susunod. po. Kung gusto mo ikaw. Tingnan ko kung kaya ko. Ngayon. Hindi. Siya. Ngayon. Siyempre, practice lang. Kinig mo din. Anong mga pahuli na? Chorus, bridge, gano'n. Six way. Kung kailan siya papasok, halimbawa, intro. 1, 2, 3. Chorus na. 1, 2, 3. Singer. Pasok mo singer. Narinig ko rin siya. Hello? Ano yun? Paakit daw ng backdrop, Bong and Meds. Para daw kita. Yung mga senior po, sige, upo po muna kayo dito. Ano dyan, tandem na. Oo. Ito yan eh. Kaya na minsan, kaya mo kaya nag-drums na nag-MD. Kaya siguro. Tapos tingin natin sa linggo. Sa practice, Sabado. Hello, check. Check. And yung mga gumawa po ng notes, pwede nyo na rin pong ibigay yung mga notes nyo po sa inyong mga mothers. Pa-background music naman po. Meron pa ba? Wait. Tawagin na rin po natin yung mga mga aspiring tsaka mga soon-to-be mothers. Ate Icar, si Pichi, si Ate Malu. Bigyan na rin po natin sila ng cupcakes. Meron pa? Pichi. Ate Malu, ayaw mo? Titaba? Okay. Sino pa po pwedeng umupo dito? Kasya ba po sa picture? Kasya? Nico, kita ka. One, two. Isa pa. Say cupcake. Okay, thank you po. Happy Mother's Day po sa lahat. Salamat po mga magigiting nating nanay. Next po, tinatawagan ko po si Mika para po sa ating graduation po ng ating VBS. Ay, meron pa. Tinatawagan po si Mika. Ha? Pinapipila na? Okay, ngayon po ay darako po tayo. Nung nakaraang linggo po ay nagdaos po tayo ng Vacation Bible School.
And marami po tayong mga kabataan na na-invite para po makilahok po sa ating Vacation Bible School. And ngayon po ay gaganapin po natin ang kanilang graduation. Okay. Tatapusin na po muna pala natin yung service. Kasi sobrang dami daw po ng bata. So, yung mga gusto na lang po manood ang magstay. May mga announcement po ba? KSC Fellowship po anniversary next week po, May 17. Kaya Fellowship po, May 31. Bukas na po to. Okay? Doxology pa po. So, tayo na po lahat na tumayo at tayo na po mag-doxology. Taas na po natin ang ating mga kamay. Praise God from whom All blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po ulit, Panginoon, sa ngayong umaga, Panginoon, na pinagtipon-tipon mo kami, Panginoon, upang magpuri sa iyo, Panginoon, upang makinig ng iyong mga salita, O God. Lord, we pray, Panginoon, sa aming pastor, Panginoon, sa aming mensahero, O God. Lord, we pray, Panginoon, wisdom, Panginoon, para sa kanya, Panginoon. We pray healing, Panginoon. We pray abundance, Panginoon, sa kanyang pamilya, Panginoon, sa kanyang buong sambahayan, O God. Physically, Panginoon, emotionally, spiritually, O God. Lord, we thank you din po para sa mga mothers namin, Panginoon, sa lahat ng mothers ng church, O God. Lord, let them enjoy this special day, Panginoon, and give them more strength, Panginoon, sa mga panahong nanghihina sila, Panginoon. We pray healing, Panginoon, sa kanilang mga karamdaman, O God. And nawa, Panginoon, sila yung maging kalakasan, Panginoon, ng kanilang buong pamilya, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. And we pray, Panginoon, safety, Panginoon, yung pag-iingat, Panginoon, sa bawat isang uwi, Panginoon, sa kanilang mga tahanan, Panginoon. At sa pagbalik namin, Panginoon, sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, Panginoon, nawa, Panginoon, ipagkasamaan mo ulit kami, O God. Ikaw yung manguna, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. And we pray, Panginoon, victory, Panginoon. We pray healing, Panginoon. We pray breakthroughs, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil ang pinakamataas na papuri at parangal na matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na po ang ating pananambahan. See you po everyone next